Alam mo ba na may probe na napadala ang tao sa Venus? Bagamat wala pang isang oras itong aktibo, naggulat ang mga siyentipiko sa nakuha nitong impormasyon. Heto ang kanilang nalaman. Sa halos buong ika-20 siglo, ang Venus ang naging pinakamalaking misteryo para sa mga astronomo. Kaya nating subaybayan ito at iguhit ang landas ng orbit nito. Pero ang mismong planeta ay nanatiling nakatago sa likod ng mga ulap. Walang nakakaalam sa maaaring mangyari roon. Hanggang may dumating na lalaking may mas madilim na hangarin. Noong 1960s, ipinakilala ni Amerikanong astronomo Carl Sagan ang runaway greenhouse effect. Ipinaliwanag ni Sagan na ang carbon dioxide sa Venus ay nakakulong ng init na parang makapal na kumot, kaya parang pressure cooker ang planeta. Ang teoryang ito ay nagpasigla ng interes ng mga sayentipiko. Ang Venus ba ay isang sunog na disyerto o may iba pa? Iisa lang ang paraan para malaman. Kailangan nating pumunta roon. Hindi napigilan ng kaalaman sa matinding kondisyon ng Venus ang mga makapangyarihang bansa. Sa halip, lalo pa nilang itinodo ang kanilang pagsisikap. Ito ang kasagsagan ng Cold War Space Race, isang labanan na ang mananalo ay kukuha ng lahat na nagtapat sa Estados Unidos at Unyong Sobyet. Ang mga Sobyet, sa pamumuno ng mga lider tulad ni Nikita Khrushchev, ay nakita ang paglalakbay sa kalawakan bilang paraan para ipakita ang kanilang teknolohiya at higitan ang mga Amerikano. Nauna na nilang ginulat ang mundo sa pamamagitan ng Sputnik 1 noong 1957 at ng makasaysayang pag-ikot ni Yuri Gagarin sa paligid ng mundo noong 1961. Habang humahabol ang Amerikano, mas malaki na ang plano ng Sobyet. Venus. Mas malapit ito kaysa Mars sa pinakamalapit nitong lapit. Mga 24 na milyong milya lang ang layo, kaya't ito ang perpektong lugar para magtanim ng watawat. Ang programang Venera na mula sa salitang Ruso para sa Venus ay sinimulan noong 1961. Ang Venera 1 ay unang pagtatangka. Isang probe na may bigat na higit sa 1,000 at 400 libra ang dinisenyo para dumaan sa planeta at magpadala ng datos pabalik. Pero 7 araw lang matapos ang paglulunsad, nawala ang koneksyon. Dumaan ang probe sa Venus ng 62,000 milya pero walang nakuha. Nasira ang Venera 2 sa biyahe nang tumigil ang cooling system at naluto ang utak nito bago makakuha ng datos. Ipinakita ng mga pagkabigong ito ang mabagsik na katotohanan. Mahirap ang paglalakbay sa kalawakan, kailangan ng mga probe na ito na lumipad ng mag-isa ng ilang buwan at makarating ng perpekto. Kung hindi ay mamamatay sila agad. Minsan lang tuwing 19 na buwan ang mga launch window at mataas ang tsansa ng failure. Nagsimulang maglunsad ng pares na probe ang mga Soviet habang sila ay nagre-regroup. Sinubukan ng National Aeronautics and Space Administration ang Mariner program. Naligaw ang Mariner 1 dahil sa nawawalang dash sa code at pinasabog ito sa Atlantic. Gumana ng perpekto ang Mariner 2 na inilunsad noong Agosto 1962 at nagsagawa ng unang matagumpay na planetary flyby sa kasaysayan. Sa 42 minutong pag-scan, kinumpirma ng Mariner 2 ang kinatatakutan ni Sagan. Nasa 800 Fahrenheit ang temperatura sa ibabaw, sapat para matunaw ang tingga. Natuklasan nilang makapal at mabigat ang atmosfera ng Venus na puno ng carbon dioxide at walang magnetic field. Dahil dito, nagpasya ang National Aeronautics and Space Administration na huwag ituloy ang Venus. Inilipat nila ang atensyon sa buwan at Mars, pero hindi pa rin tapos ang Venus para sa kanila at sa mga Soviet. Tinuturing nilang kanila ang Venus. Noong 1965, inilunsad nila ang Venera 3 para sa totoong paglapag. Pumalya ang radyo nito sa biyahe, pero tama ang landas ng probe. Bumangga ito sa Venus noong Marso 1, 1966 bilang unang gawang tao na tumama sa ibang planeta. Ang Venera 4 na inilunsad noong Hunyo 1967 ay lumampas pa roon. Nagpadala ito ng landing pod gamit ang parachute na nagpadala ng datos sa loob ng 73 minuto habang bumababa. Ang temperatura ay kaaya-aya, parang tag-init sa mundo na nasa mga 80 degrees Fahrenheit, ngunit pagkatapos ay lumala ito. Habang bumababa ang probe, ang paligid ay naging parang eksena sa isang horror na pelikula sa Venus. Parang likido na ang lapot ng hangin. Habang bumababa ang Venera, tumaas ang presyon, 16 milya mula sa lupa at huminto ang signal. Nadurog ang probe na parang walang lamang lata ng soft drinks dahil sa bigat ng hangin, ikinagulat ng mga Soviet ang kakulangan nito sa tibay. Sinundan ng Venera 5 at 6 noong 1969 para magsuri. Ngunit pareho ring nadurog matapos ang halos 50 minuto. Natuklasan nilang umaabot sa 200
at 25 milya bawat oras ang hangin sa itaas ng atmosfera ng Venus, na puno rin ng patak ng sulfuric acid. Noong 1970 at 70 nagbago ang space race matapos mailapag ng United States ang tao sa buwan at makuha ang atensyon ng mundo. Kailangan ng mga Soviet ng panalo, at ang panalong iyon ay ang magawa nilang maglanding ng maayos sa Venus. Dinisenyo nilang muli ang kanilang mga probe. Matibay ang shell ng Venera 7 gawa sa Titan at may foam laban sa impact. Kaligtasan na ang prioridad ng mga Soviet, hindi na agham. Noong Disyembre 15, 1970, napunit ang parachute kaya mabilis bumagsak ang lander at tumama sa Venus sa bilis na 37 milya bawat oras. Dapat dito na nagtapos at namatay na ito sa pagbagsak, pero hindi dahil sa makapal na hangin na 72 beses ang pressure ng sa Earth, kaya bumagal ang bagsak. Sapat lang para mabuhay ang probe, tumalbog, natumba at bumagsak ito nang nakatagilid sa lupa. Nagpadala ito ng datos ng 23 minuto na ikinagulat ng lahat. Ang temperatura ng lupa ay 887 degrees Fahrenheit. Matapos ang unang soft landing ng Soviet sa ibang planeta gamit ang Venera 8 noong 1972 na kumpirma nilang tumatagos ang sikat ng araw sa kabila ng mga ulap. Pagkatapos, nakita nila ito. Para tumagal ang mga probe, dapat mabilis silang makarating sa ibabaw. Gumamit sila ng giant metal disc na air braking para pabagalin ang probe gamit ang makapal na hangin nang hindi kailangan ng parachute. Lumapag ang Venera 9 noong Oktubre 22, 1975 at tumagal ng 53 minuto na nagdulot ng makasaysayang tagumpay. Kinuha nito ang unang litrato ng ibabaw, isang patay na mundo, walang buhay at tubig, kundi basag na bulkanikong bato at lupa. Malabo at kulay kahel ang langit dahil sa makapal na carbon monoxide, dalawa na nagpapakalat ng araw. Lumapag ang Venera 10 noong Oktubre 25 at nakita ang mas makinis na lupa na posibleng mga lumang lava na tumigas at naging patag. Pinatunayan ng mga misyong ito na may mga bulkan sa Venus at posibleng may aktibo pa rin. Gamit ang radar, natuklasan ng mga spacecraft ang malalaking bundok gaya ng Maxwell Montes na mas mataas pa sa Mount Everest ng 36,000 talampakan. Dumating si Venera 13 noong Marso 1982 at nagbago ng lahat bilang pinakamatinding explorer ng Venus. Kumuha siya ng mga kulay na litrato ng ibabaw. May dalang mikropono para kunin ang ingay. Makikita sa mga larawan ang kalat-kalat na kahel kayumangging tanawin sa ilalim ng maputlang dilaw na langit. Patag na batong pundasyon, basalt na plato, maluwag na regolith at maliliit na matutulis na bato sa ibabaw. Naitala ng probe ang unang tunog mula sa ibang mundo, isang kakaibang ugong ng hangin sa Venus. Bumutas ang Venera 13 sa ibabaw at nadiskubre ang batong katulad ng theolitic basalt na bumubuo rin sa sahig ng karagatan ng daigdig. Nabuhay ang probe ng 100 at 27 minuto record sa Venus. Lumapag din ang Venera 14 malapit pero hindi kasing tagumpay. Natanggal ang takip ng lente ng kamera nito at bumagsak mismo sa lugar kung saan dapat dumikit ang braso para sa pagsusuri ng lupa. Imbes na sukatin ang tigas ng ibabaw ng Venus, ginamit ng probe ang 57 minutong buhay nito sa pag-inspeksyon ng takip ng lente. Matapos ang kalagitnaan ng dekada 80, huminto ang paglapag dahil nagkaproblema sa pera ang Unyong Soviet at naging magastos ang Venera program. Noong 1984, nagpadala sila ng Vega missions at naghulog ng mga lobo sa Venus. Umakyat ang mga lobo ng 33 milya kahit binabayo ng 200 mph na hangin sa mabilis na paikot na atmosfera. Pagbagsak ng Union of Soviet Socialist Republics noong 1971 nawala ang pondo sa Venus exploration. Pinili naman ng National Aeronautics and Space Administration na pondohan ang Mars kaysa Venus. Ang rover gaya ng Curiosity o Perseverance ay tumatagal ng 10 taon, pero sa Venus, $1 bilyong lang ang halaga ng makinang tumatagal ng 2 oras. Hindi sulit ang gastos. Bakit di na tayo bumalik sa Venus? Dahil bangungot ito, ang init doon ay agad sumisira sa karamihan ng modernong computer chip. Kailangan ng rover ng high-heat electronics o malaking cooling system para mabuhay ng ilang araw. Kaya magiging sobrang bigat ito para lumipad. Sa ngayon, hindi pa naaabot ng teknolohiya ng tao ang ibabaw ng Venus. Kaya ano nga ba ang natuklasan ng mga Soviet? Bilyong taon na ang nakalipas.
posibleng may likidong karagatan at buhay ang Venus. Pero dahil sa lapit nito sa araw, nagkaroon ito ng runaway greenhouse effect. Natuyo ang mga karagatan at lalong nakulong ang init sa singaw ng tubig. Lumabas din ang carbon dioxide mula sa mga bato papunta sa hangin. Nabuo nito ang isang siklo na nagbago ng paraiso at ginawa itong parang pugon. Wala nang likidong tubig sa Venus ngayon at wala rin itong magnetic field na magpoprotekta dito mula sa solar wind. Aktibong bulkanikong planetang parang multo ito na may higit 85,000 bulkan, ngunit nananatili ang ilang misteryo. Noong 2020, natuklasan ng mga siyentipiko ang phosphine sa ulap ng Venus, kemikal na sa daigdig ay gawa ng maliliit na organismo. Habang may mga hindi nagkakasundo tungkol dito, nagpapahiwatig ito na kahit sa tigang na mundong ito, maaaring may buhay sa mas malamig na bahagi ng itaas na mga ulap. Ngunit nagsisilbing babala ang Venus. Ipinapakita nito kung gaano kadaling masira ang klima ng planeta. Sinasabi nito sa atin na ang pagkakaiba ng isang asul na marmol at isang sunog na disyerto ay ilang degree lang at maraming carbon dioxide. May bagong misyon ang National Aeronautics and Space Administration at Europa, Veritas at Da Vinci para bumalik sa Venus sa late 2020. Hindi lang sila basta dadaan, kukuha rin sila ng sample ng atmosfera gamit ang makabagong kagamitan para matuklasan pa ang mga lihim ng planeta. Sa ngayon, nananatiling tigang at matinding impyerno ang ibabaw nito tulad ng iniwan ng mga Sobyet. Panoorin ang 50 nakakagulat na katotohanan tungkol sa kalawakan na baka hindi mo alam o i-click ang video na ito.